Ang first-year head coach ng Los Angeles Lakers ay naglalayong mapakinabangan ang kasalukuyang rotation ng kanyang team. Bumabalik ang LA na may 13 manlalaro mula sa kanilang 15-man standard roster para sa NBA season, kung saan pinalitan ng mga rookie guards na sina Dalton Knecht at Bronny James ang mga umalis na free agents na sina Spencer Dinwiddie at Taurean Prince. Sa isang kamakailang episode ng ESPN's NBA Today, tinalakay ng free agent basketball analyst na si Zach Lowe kung paano ang planong starting five ng Lakers, sina point guard D'Angelo Russell, shooting guard Austin Reeves, All-NBA small forward LeBron James, power forward Rui Hachimura, at All-NBA center Anthony Davis ay magbibigay sa Los Angeles ng pinakamagandang pagkakataon na manalo. Ang lineup na ito ay naging paboritong grupo ng dating head coach Darvin Ham, ngunit inabot ng halos buong season bago niya ito ganap na gamitin. Ayon kay Lowe, sa panahon ng LeBron AD era, kung may kahinaan ng Lakers, medyo nahihirapan sila sa half-court. Hindi madali para sa kanila makagawa ng magandang opensa sa half-court. Ito ang pinakamagandang pagkakataon nila sa spacing, shooting, at mga player na maaaring mag-screen para kay LeBron. Dagdag pa niya, si Reeves ay maaaring mag-screen. Si D'Lo ay pwede ring mag-screen. Marami silang option at shooting. Ito ang pinakamagandang tsansa nila para maging isang kumpletong team at kumpletong opensa. Sa kabilang banda, nagbigay ng opinyon si Richard Jefferson na baka nais ni JJ Redick na isama muli si power forward Jared Vanderbilt sa starting lineup kapalit ni Hachimura. Si Vanderbilt na naglaro lamang ng 29 na games noong nakaraang season at maaring hindi maglaro sa simula ng season dahil sa mga injury, ay mas mahusay na defender at magaling sa offensive rebounding. Ngunit mas mahusay si Hachimura sa opensa. Idinagdag ni Jefferson, at kung pag-uusapan mo si Austin Reeves sa Western Conference Finals, hawak niya ang bola sa huling bahagi ng laro, gumagawa ng mga desisyon. Kaya gusto mong makita ang pag-unlad ni Reeves. Kung magpapatuloy ba ito? Sa tingin ko ang pinakamalaking tanong ay si Vando Jared Vanderbilt. Kapag isinama mo si Vando dito, magkakaroon ka ng isa pang defender, isa pang energy guy. Meron kang isang player na kayang bantayan ang ilang mga 5s at 4s. Kaya mong ilipat si Anthony Davis. Para sa akin, alam kong hindi magsisimula si Vando ng malusog, pero siya ang isa sa pinakamahalagang susi sa tagumpay ng team na ito. Kinontra naman ni Lowe na kahit noong healthy si Vanderbilt, nabawasan ang kanyang papel sa playoffs dahil sa mga kakulangan sa opensa. Binanggit din ni Lowe na ang bench ng Lakers ay puno rin ng mga tanong. Tingnan mo ang depth ng Lakers, ito ang nagpapakaba sa akin, sabi ni Lowe. Maraming hindi pa napatunayan ng mga player dito. Makakaya kaya ni LBJ at AD na buhatin ang team ngayong season? Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, hindi man nakakuha ang Warriors ng isa pang star nitong off-season, nakakuha naman sila ng mga veteranong sina Kyle Anderson, Buddy Hield, at D'Anthony Melton. Sa tingin ko, ang mga bagong karagdagan ang tunay na dahilan kung bakit kami nanalo ng kampyonato noong 2022. Sabi ni Draymond Green noong Lunes sa Media Day. Ang pagkuha kay Otto Porter, ang pagkuha kay Nemanja Bjelica, ang pagkuha kay Gary Payton, ang mga bagong karagdagan na iyon ang nagdala sa amin mula sa pagiging borderline play-in team patungo sa pagiging championship team. Noong taon bago dumating sina Porter, Bjelica at Payton, ang Warriors ay nagkaroon ng isang hindi kasiyasyang season. Nagtapos sa Western Conference na may 39-33 record. Nang sumama ang tatlong iyon at magbigay ng mahalagang kontribusyon, nakuha ng Golden State ang pangatlong pwesto na may 53-29 record bago dumaan sa postseason at tinalo ang Boston Celtics sa NBA Finals. Ang average na edad ni Porter, Bjelica at Payton nang sila ay naging bahagi ng Warriors ay 29.7 year, habang sina Anderson, Hield at Melton ay 29.4 year. Tiyak na may pagkakapareho, sabi ni Curry.
Magandang paghahambing iyon, mga player na nakalibot na sa liga sa iba't ibang sitwasyon. Sa tingin ko, nababagay sila sa estilo ng laro na sinusubukan naming laruin kahit na kailangan naming umangkop at magkaroon ng ibang itsura sa opensa at depensa. Ang mga bagong karagdagan ng Warriors ay nagpapaalala kay Steph ng mga player na idinagdag ng team noong off-season bago ang kanilang championship run kontra Boston. Si Bjelica ay isang stretch 5 na tumugma sa kagustuhan ni Coach Steve Kerr. Si Porter ay isang stretch 4 na maaaring maglaro ng sentro at nag-offer ng isang malakas na alternatibong rebounder kay Kevon Looney na noon ay pangunahing sentro ng team. Si GP2 ay isang game changer sa depensa gamit ang kanyang enerhiya at kakayahang manggulo upang paboran ang Warriors. Ang kanilang presensya ay lubos na nagpabuti sa kalidad ng bench ng Golden State, kung saan sina Porter at Payton ay nagkaroon ng mahalagang papel sa postseason. Palagi kong sinasabi sa mga tao ang mga kampyonato ay napapanalo mula 6 hanggang 10, sabi ni Draymond Green na tumutukoy sa mga mahahalagang non-starters. Hindi napapanalo ang kampyonato mula 1 hanggang 5. Madalas nating nakikita ang magagaling na 1 hanggang 5 at lahat ng tao sa mundo ay nagsasabi, "Naku, mag-ingat sa team na iyon sa starting 5 nila. Paano mo matatalo iyon?" Pag nilabanan mo ang team na iyon, matatalo sila sa unang round at malalaman mong hindi pala sila ganoon kagaling. Iyon ay dahil sila ay malakas lamang mula 1 hanggang 5. Ang mga team na may magagaling na 1 hanggang 5, ngunit ang kanilang 6 hanggang 10 ay matibay. Sila ang mga team na lalaban para sa kampyonato. Upang ilarawan ang kanyang pananaw tungkol sa kalidad ng mga supporting cast, binanggit ni Green ang mga halimbawa mula sa defending champion Boston Celtics. Sina Derek White at Al Horford ay nakuha upang maging mga rotation players, ngunit nauwi bilang mahahalagang miyembro. Pumasok si White sa starting lineup noong nakaraang season at naging isang fixture. Si Horford ay pumalit para sa isang nasugatang si Kristaps Porzingis at nagsimula sa huling 15 laro ng postseason. Ipinahayag ni Kerr na magiging kompetitibo ang training camp sa Hawaii, na tanging sina Curry at Draymond pa lamang ang sigurado bilang starters. Si Andrew Wiggins ay halos tiyak na kasama, ngunit kailangan niya ng malakas na preseason upang mapanatili ito. Pagkatapos noon, bawat isa ay maghahanap ng kanilang lugar. Ang batang core na sina Brandon Podziemski, Trayce Jackson-Davis, Jonathan Kuminga at Moses Moody at ang mga bagong veterano ay magkakaroon ng pagkakataon na gumawa ng impresyon. Kapag tinitingnan ko ang mga bagong karagdagan sa team na ito, sila ay mga napatunayan na tao, mga tao na may respeto sa liga na ito, mga taong alam mo kung ano ang dadalhin nila gabi-gabi, sabi ni Draymond Green. Noong huli naming idinagdag ang mga taong katulad nila, ginawa namin ang mahal namin gawin. Ibig sabihin, ang mga bagong veterano ay hindi pa malalaman ang kanilang projected game day status ngayong linggo at malamang hindi pa sa susunod na linggo. Ngunit ang tatlo ay may malalim na karanasan bilang starters at reserves. Ang alam nina Anderson, Hield at Melton ay tiyak na kailangan namin sila, na ang kasalukuyang Golden State roster ay hindi maaaring ituring ang kanilang sarili bilang dark horse contenders kung wala sila. Ano kaya ang magagawa ng Warriors ngayong season? Makakapasok kaya sila sa playoffs o lalong mas madidismaya si Steph? Ano ang masasabi nyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.